Hi, my name is Cyclopedia, short for Casombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. Hello, my name is K. Grampich, short for Casombrerong Grammar and Speech. Sa pula. Silang aking tuwa wala. Ito si Kasombrerong Manok. Hindi nawawala yung kapatid. While Toto is busy with his cockfighting in Sabong, which God hates, our vocabulary term has three valid pronunciations. Covert, covert, covered. Covert, covert, covered. Alright, so the stressing in some of the pronunciations in the first syllable may vary. Nako, papaya at dahon ng sili lang katapat ng pansabong ni Toto. Ayan, Mr. Dictionary. Ang covert, covered mga sombreros ay adjective. Ito po yung paglalarawan sa isang bagay or sa isang activity na palihim or secret or tinago or patago mga sombreros para hindi madaling malaman or hindi mapansin. Kasi secret. Ang mga possible synonyms po natin dito ay clandestine, kung napanood yung vlog natin about clandestine, surreptitious, no, yung secret, hidden, etc. At pag ginamit naman sentence ay ibigay mo na. Dr. Paran stated, still other predators use their covert information to clandestinely follow their prey. Covert, covert, and covered. Predator, 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 not predator. Yada yada. Paran. Do you know John Paran Jr.? Si John Paran Jr. mga sombreros ay ang lumikha ng sikat na anti-dandruff shampoo, ang Head and Shoulders. Siya po ay isang bacteriologist at chemical engineer mula University of Tennessee at nag-join sa Procter & Gamble Philippines taong 1949. Ang covert mga sombreros ay pasekreto or palihim, no? Secret. Basahin po natin about secret. Proverbs 11:13, walang maitatago sa bibig ng madaldal. Ngunit ang tunay na kaibigan, iyong mapagkakatiwalaan. Ecclesiastes sa English 12:12-14. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawain natin o gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama ay pagsusulit natin sa Diyos o ihaharap natin sa Diyos. Merong judgment day mga sombreros. That is why lahat ng secrets, lahat ng mga pabulong, lahat na mga ginawa natin ng palihim ay maihahayag po yun at alam na alam ng Panginoon. At lahat yun ay ipagsusulit natin sa kanyang harapan. Naku, nakakahiya. No? Parang gano'n. Parang mahihiya talaga tayo mga sombreros. And doon po pag namatay tayo, wala ng second chance, wala ng third chance. Wala na pong chances. No? Lahat yun iharap na natin sa kanya. Kung kaya, gawin nating secret yung paggawa ng mabuti, no? Paggawa ng tama, kasi sa mga taong madaldal walang may tatago. Ayan, joke lang po. Pero yun po, now let's read, love and obey what's in the Holy Bible. Sa mga hindi pa nagtutoothbrush, Colgate toothpaste. Ang Colgate toothpaste mga sombreros ay apelido actually ng founder nito na si Sir William Colgate. Merong nakakamangha or amazing story mga sombreros kung bakit naging successful ang Colgate Company na ngayon po ay Colgate Palmolive, no? Si Sir William Colgate mga sombreros ay 16 years old nang mag-migrate siya from England to New York City sa USA. Ganito po yun, habang siya po ay nasa barko or nasa barko po siya, ay kinausap niya, parang nagkwento siya, kasi believer na siya ng Panginoon that time. So nagkwento siya sa kapitan ng barko. Sabi niya, he was planning to build a soap company sa Amerika. And sabi ng kapitan ng barko, nakakamangha mga sombreros, sabi niya, soon daw, so hindi daw magtatagal, ay magkakaroon ng leading or number 1 leading soap company sa Amerika at sa buong mundo, no? Pero nga, no, hindi man siya soap, toothpaste man siya, pero number 1 brand po ang, hindi po ako bayad dito, number 1 brand toothpaste po ang Colgate sa buong Amerika at sa buong mundo, no? Hindi po natin maikakailan na number 1 po ang Colgate mga sombreros. At sabi pa niya, pero wag mong kalimutan ang tithes. No, yun po yung revelation or big revelation ni Sir William Colgate kung bakit successful. Kasi tinuruan siya ng Panginoon na mag-tithes. Ang tithes mga sombreros ay yung ika-10 bahagi po or ika-10 mo, no? 10% ng yung income, na yung salary ay ibabalik mo sa Panginoon. Hindi bayad, kundi ibinabalik mo sa Panginoon. Kasi sabi niya, nung kapitan ng barko, sabi niya, parati mong i-honor or igalang or parati mong isipin na ang lahat ng meron ka, lahat ng possessions na meron ka ay mula sa Panginoon. That is why you have to give back sa Panginoon. At ganito pa, no?
Ang ginawa ni Sir William Colgate sa mga unang taon ay 1/10 lamang, no? 10% ng kanyang income o ng kanyang sahod. Pero mga kinalaunan, ginawa niyang 2/10, no? Ginawa niyang 3/10, at ginawa ng 5/10 mga kasambreros. Ang 5/10 ay yun po yung 50%, no? For example, may 1 million siya na income, ang 500,000 nun ay ibibigay niya sa church, sa Panginoon kung saan siya nagsisimba. Grabe, diba? So that's his successful or yung story behind ng success ng Colgate mga kasambreros. Yung 10% po ay ibabalik natin sa Panginoon. Kasi biblical po yun eh, Malakay 3:10 na kung ibabalik natin ang para sa Panginoon o 10%, ay ibabalik niya pa ito ng siksik, liglig at umaapaw, no? Hindi natin na-imagine kung ano ang mangyari sa ating buhay dito sa lupa at maging sa kanyang kaharian kapag tayo po ay tumawid na sa kabilang buhay. He promised us everlasting life sa mga sumusunod sa kanya at nagkakaroon or may pananampalataya sa kanyang anak na si Jesus. Muli po, ito po, mula po rito sa Camilla Village sa Tagum City. Ito po si Kasabrian Dennis na nagsasabing ang buhay ay mas lalong nagiging masaya, mas lalong nagiging puno ng faith, hope, and love pag si Lord Jesus Christ na ating Panginoon, tagapagligtas at pag-asa. Muli po, maraming salamat mga Kasabrians at see you sa next segment. Bye-bye! Flavor. Using Toto's big book, our vocabulary. Oh, my big Give me a book, minute. Mr. Dictionary. It's incongruous. Incongruous, It's I'm you, sorry. Mom! Toro! Hala, parati ba mag-away sa big book? Andito kasi sa akin. Ang incongruous mga sombreros ay adjective. Ito po yung paglalarawan natin sa isang sitwasyon, sa isang pangyayari, or sa isang event na medyo hindi akma, wala sa ayos, hindi siya swak, hindi siya appropriate doon, hindi siya nasa harmonious state, no mga sombreros. Ang mga possible synonyms po natin dito ay inappropriate, incompatible, incoherent, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay let it fly, Mr. Dictionary, si Toto. How incongruous of Toto's slim friend telling him to gain weight. Incongruous. Konting kaalaman mga sombreros. Nabanggit ni Mr. Dictionary ang friendliest country sa buong daigdig mga sombreros ayon sa World Population Review ay ang bansang Taiwan na may capital city na Taipei, at tayo po na bansang Pilipinas or mga Filipino ay pang-siyam. No doubt kasi bilang hospitable people, very kind at very welcoming sa mga bisita, lalong-lalo sa mga foreign travelers or dayuhan, ay nagita pa din at alive ang ating magandang katangiang ito. Good job mga Pinoy. Nabanggit natin ang friend mga sombreros ng pagkakaibigan. Basahin natin, napakaganda po nito. Proverbs 18:24, may pagkakaibigang madaling lumamig, ngunit may kaibigang higit pa sa kapatid. Meron sa atin dito, no? Talagang close na close mo, as in best friend forever, BFF. Meron pong ganito talaga, and that is true kasi sinasabi po ng Biblia. Pero may mga kaibigan naman na kaibigan mo noon, super close mo noon, at parang mortal mo ng kaaway ngayon, pero huwag po dapat yun. So let's just spread love, no, and kindness sa bawat isa, kasi at the end of the story na lumipas man yung pagiging best friend nyo noon, ay hindi mo maikakaila, you cannot deny the fact na once in your life ay naging parte ng buhay mo at naging intimate kayo sa isa't isa, naging sobrang close kayo sa isa't isa. Ito may mas mataas na kaibigan. John 15:13-15, sabi dito, ang pinakadakilang pag-ibig na maaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang iaalay ang kanyang buhay para sa kanila. Grabe, sacrificial love ito mga sombreros. Kayo'y mga kaibigan ko, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo ituturing o tinuturing na mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon o ng kanyang amo. Sa halip, itinuring ko kayo mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. This was Jesus Christ. And Jesus Christ, one of the descriptions, no, intimate and greatest descriptions ng Panginoong Hesus natin ay friend natin siya, kaibigan. Sabi niya dito, kasi di ba,
ni-reveal niya lahat, isiniwalat niya lahat, no, inihayag niya lahat publicly ang kanyang dakilang pag-ibig at ang mga transactions or agenda ng Panginoon natin sa langit through His life. Kung meron man tayong greatest friend na ituring dito sa mundo, kung minsan pa, di ba, may mga kaibigan tayong binibetray or tinatraidor tayo. Kung this is a reminder for all of us that Jesus Christ Himself is the greatest and the most ultimate friend na dapat ay tinuturing natin or isama natin parati sa lahat ng lakad, sa lahat na, kahit na pagagising mo, pagkatulog mo sa gabi, He is on your side, no? Always pray to His Spirit that He will guard you, He will guide you, He will lead you, mga kasombreros. Yes, tama na may friend tayo, may BFF tayo dito sa mundo bilang tao. Pero, this is a reminder sa ating lahat na people may commit mistake, no? People are imperfect. Hindi po tayo perfecto. Kung mga kaibigan natin nagkakamali, no, patawarin natin sila, not for the sake of ating pride or ating ego, pero for the sake of God's love, because Jesus Christ Himself laid His life, no, through the cross, no, para lamang tayo ay maisalba. Kung kaya Jesus Christ Himself set Himself as the greatest and the most perfect example po na ating kaibigan. Okay? So, siya po ang ating BFF as in forever. From this life sa planet natin hanggang sa kabilang buhay, mga kasombreros. Kung kaya, let's make Him as our the best na BFF. So, let's read Love and Obey what's in the Bible. Binubuhat po yung model. Ang salitang Silla, mga sombreros, ay mula sa Spanish word na Silla, S-I-L-L-A. Muli po, ito po si Kasombrerong Dennis, aka Pio Kim 2.0, at nagsasabing ang buhay ay mas lalo nagiging masaya, mas lalo okay, love pag si Lord Jesus Christ ang ating Panginoon, tagapagligtas at pag-asa. Muli po, maraming salamat mga sombreros, at see you sa next segment. Hi, my name is Kebri Cyclopedia, short for Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. And yeah, I have my hat removed just for this segment, and my role here is very simple and easy. Let me begin my task by asking. Cry and cry, Toto. Our vocabulary term is bellicose. Uy, bunganga mo, Toto. Grabing iyak mo. Di ba kayo nagtataka, mga sombreros? Grabe ang desire ni Toto dito sa Big Book. Ang bellicose, mga sombreros, ay adjective. Ito po yung paglalarawan natin sa mga taong nagpapakita talaga ng desire, ng paraan, ng dahilan para makipag-away. No? Gusto ito parating makipag-argue, makipag-away, mga trouble seeker, mga trouble finder. Ayaw po natin ng tropa na ganito, ng mga palaaway ng mga tropa. Ang mga possible synonyms natin dito ay belligerent, pugnacious, kung napanood niyo yung vlog natin sa belligerent at saka pugnacious, warlike, etc. At pag ginamit naman sentence ay let it fly, Mr. Dictionary. The Sultan showed off in a bellicose tone as he stamped on the platform and squared up to his rival Toto. Bellicose. Sultan. Do you know the historical Sultan Kudarat? Speaking of Sultan Kudarat, mga sombreros, doon po ako isinilang, no, sa Isulan, Sultan Kudarat. That's my birthplace. Tapos, graduate man ako sa Tacurong City, Sultan Kudarat din, no? Share ko lang naman. Speaking of Sultan Kudarat, mga sombreros, ang pangalang Sultan Kudarat or ang probinsyang Sultan Kudarat ay hango or mula sa pangalan ng dati nitong sultan or leader na si Sultan Kudarat or Muhammad Dipatuan Kudarat. Siya po ay hindi talaga nahuli ng kanyang mga kaaway until or kahit na siya ay malapit na ang mamatay. Ang bellicose, mga sombreros, ay mga taong naghahanap ng away, no, parating gusto ng away, mga palaaway, no, and it stops the spreading of the gospel, no. Yung mga nagre-reject sa gospel po ay isa rin sa mga taong nagsasabi na ayoko ng gospel, yung mga taong naghahanap parati ng away, mga warlike, no, mga talagang nagsisimula ng away, mga troublemaker, no, mga belligerent. Ganun po. Basahin po natin yung mga nagre-reject or nagsistop or parang pinipigilan nila ang paglaganap ng gospel. Sabi dito, 2 Corinthians 4:4, ayaw nilang maniwala sa magandang balita, no, yung mga hindi naniniwala. Dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na naghahari sa mundong ito.
Binulag niya sila para hindi nila maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Matthew or Mateo 28:19-20. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin sila mga tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu Santo or Banal na Espiritu. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. This was Jesus Christ. At tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Wow. John 5:24. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sumusunod sa aking mga salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin, this was Jesus Christ, ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan sa inilipat na nga siya sa buhay mula sa kamatayan. So yung pag-reject natin mga sombreros sa Holy Bible or sa Word ng Panginoon, hindi lamang po yung ayaw ko niyan. Yun po yung mga tao din na walang panahon sa Diyos, no? It's one way of showing na you reject the gospel, you reject the Holy Bible, you reject the Word of God. That is why you don't want to listen, you don't want to read, you don't want to dig more or to learn more about the gospel. And that's one way of saying na ayaw ko sa salita ng Panginoon. That is why it's very important to read, love, and obey what's in the Holy Bible. Alam niyo ba mga sombreros kung bakit hindi tayo nasasaktan kapag pinuputulan ng ating buhok? Ito ay dahil ang ating buhok po ay gawa sa keratin. Ang keratin mga sombreros ay mga patay na cells, no? Hindi natin nararamdaman kasi nga patay na, no? Parang manhid. Hindi, joke lang po. Yun po, so ang ating buhok po ay made of keratin. Kagaya po ng ating kuko na pag pinuputulan natin ay hindi tayo nakakaramdam ng sakit. Kagaya ng sungay ng kalabaw, bagaman pag pinutol natin ang sungay ng kalabaw, hindi sila nasasaktan, pero pangit pa rin po kasi kulang na silang sungay. Hindi po ako barbero dito. Hindi po yung tunay na may-ari ng barbershop. Muli po, ito po si Kasombrerong Dennis. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis. At sa paghahatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Cambridge Cyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. Si Mr. Dictionary. Si K. Graham Pitch or Kasombrerong Grammar in Speech. At sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masaya ng hiyang lalang pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombrero sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!